nangyayari na, yung Duterte Youth, kinansela yung registration. Then yung kay Abante naman, kinansel yung proclamation. May teka muna, ako duda dyan kasi once proclaimed ang isang kandidato, pag pinroklama mo na yan, wala na sa jurisdiction ng COMELEC yan. Ayun. At magtatrabaho. Nasa HRET na yan with respect to the qualifications of a candidate na naging congressman. Okay. Ang labo ginagamit na naman yung COMELEC para pahirapan yung mga kalaban ng pamahalaan. Ang tagal ng konsihal niyan mas marami na kuhang boto kesa kay Pastor Abante. O iba, baliwala mo yun? Diba? Ngayon lang sila nag-react tungkol sa citizenship issue ni Joey Uy kung kailan, diba, naiproklama na. Sobrang tagal na niyang naging konsihal sa Maynila. Tapos ngayon lang kung saan nanalong congressman. Nako, grabe guys. Nakakaduda naman talaga, no? Kahit sino, lahat, hindi kahit, lahat talaga nagdududa. Yung mga lang siguro nila yung hindi nagdududa. Grabe. Ano bang nangyayari sa Pilipinas ngayon? Tingnan mo, kinansila yung, yung Duterte Youth. Tapos si Joey Uy na naproklama na. Nako, grabe talaga guys. Si Abante na yung congressman sa 6th District ng Manila ngayon. Grabe. Oo, at medyo naman tayo, medyo tungkol sa friendship naman tayo kasi pambihira, nagugulat na lamang ako. Ang gulo kasi nitong impeachment, sinabi ko na yung impeachment na yan magbubunga ng pagkabahagi ng ating bayan. Alam mo, lang ako, yung kinidiscuss natin dati na nawala ng interparliamentary courtesy ngayon, bakit ba inaaway ng House yung Senate? Korte yun. Nakakatakot sila, no? Bakit tira sila ng tira? Hindi naman yung korte kalaban nila. Tama yung sinabi nung isa nung spokesman ng Senado, yung ng impeachment court Opo. Bakit? Kami ang kinakalaban nyo, hindi kami ang kalaban. Di ba prosecutor kayo? Ang papel nyo, pinoprosecute nyo yung na-impeach na opisyal who is Sara Duterte. Yun ang gawin nyo. Bakit nakipagbangayan kayo? Sumunod kayo. Ba't ayaw nyo sumunod? Siguro ang problema dyan, ang suspetsa ko, hindi sila makasunod. Kasi hindi nila ma-certify na hindi nag-violate ng 1-year ban yung impeachment complaint nila na transmit nila sa Senado. Ayun. Alam mo, Ma'am Jubes, nakakatakot ngayon yung COMELEC. Di ba noon, sinabi ko, hindi rito, kundi doon sa press con nung kasama ko si Atty. Respicio, ang Duterte Youth, maling-mali na abogado ng presidente i-appoint mo sa COMELEC. Sapagkat kahit anong gawin yan, magdududa. At syempre, may loyalty yan sa kliyente niya. Ngayon, nangyayari na, yung Duterte Youth, kinansela yung registration. Sinasabi, wala daw publication, wala daw hearing. Nag-dissent yung chairman ng division, si Commissioner Ray Bulay. At tama para sa akin yung kanyang dissent. Yung sinasabi sa Duterte Youth na walang registration, ang nakalagay daw sa rules, ang COMELEC ang magpapublish. Ngayon, unless ang COMELEC ay maggawad ng order doon sa party list na i-publish mo, then kailangan mo sundin yun. Without that order, paano mo ipapublish? Hindi mo nga alam kung kailan ipapublish. Kasi sa order ng COMELEC, pag sinabi, i-publish mo, hindi, kasi ginagawan talaga nila ng, alam mo yung paraan para talaga makapasok yung Gabriela. Grabe guys, pag nawala yung Duterte Youth, yung NPA na naman na Gabriela Party List yung makakapasok. Ganitong petsa, ganitong dami ng okasyon from this day to this day. Then yung hearing, wala daw hearing, sabi ng COMELEC. Sino ba nagseset ng hearing? Ayun. Yung bang party list o yung COMELEC? Yung COMELEC. O yun! Hindi nagset ng hearing yung COMELEC.
Paano magkakahiring? Kung hindi mo isiset, parang sinasabi mo, sinasabi ng korte sa amin, oy, bakit ayaw i-hear yung case na to? Your Honor, kayo nagseset ng hearing, hindi kami pwede mag-set ng hearing. Tama. Ang court ang nagseset, kaya malabo eh. Ayun. Then yung kay Abante naman, kinancel yung proclamation. Nako. Wait, teka muna. Ako duda dyan kasi once proclaimed ang isang kandidato, pag pinroklama mo na yan, wala na sa jurisdiction ng COMELEC yan. Ayun. Ito talaga yung nakakainis talaga to. Grabe talaga. Ano ba yan? 'Di ba? Si Joey Uy talaga pinoklama na pero wala. Kinancel. Grabe. Ano ba naman yan? At magtatrabaho Nasa sila. HRET na yan with respect to the qualifications of a candidate na naging congressman. Opo. Ang labo ginagamit na naman yung COMELEC para pahirapan yung mga kalaban ng pamahalaan. Paano yung mga butante? Kawawa Kita mo, ang Duterte Youth, mahigit 2 milyon ang nakuhang Yun nga po. boto niyan, ibabaliwala mo yon? Parang gano'n. Correct. Bago sa malabong paraan. Yung kay Joey Chua, ang tagal ng konsihal niyan mas marami nakuhang boto kaysa kay Pastor Abante. O ibabaliwala Joey mo yun? Uy, The will of hindi the people. Chua. Ano ba? COMELEC para ipatupad yung people's will. Bakit Na nagkamali si Atty. Topacio yun doon. Dapat Joey Uy, hindi Joey Chua. yung people's will pinufrustrate nyo dahil sa kung ano-ano ginagawa nyo. Yung sa Leyte, di ba? Dinisqualify yung kalaban ni Speaker. Ano ba yan? Para wala na Ginagamit kalaban. talaga, grabe yung COMELEC. Pinapersecute mo yung si Respicio dahil nagsabi ng katotohanan. Ay nako, ano ba naman yung COMELEC? Masisira yung kredibilidad. Alam nyo, pag ganyan talagang baka hindi na makapagpigil ng taong bayan. Sana naman hindi. Kasi ayaw naman natin ng extra-constitutional. Correct. Panuhin po tayo rito. Ikaw na mag-introduce. Well, mga kaibigan, ito po ay idol ho ng lahat. The 80s. Sabi nga 80s daw Kasi ito po yung tao na ayaw magpatalo pagdating sa katwiran. Pero pagdating ho sa kanyang edad, ay hindi yung mapapantayan. Ayaw nyo magpatalo. Kahit kayo panalo, tatalunin kayo sa COMELEC. Let's welcome Miss Carmen Ignacio. Nako guys, grabe. Ano talagang masasabi nyo? Grabe na yung ginagawa ng COMELEC talaga ngayon. Hindi ko talaga ma-imagine yung ginagawa nilang panggugulo, alam mo yung grabing mga katarantaduhan na yung ginagawa sa mga Pilipino. Useless yung pagboto natin guys kasi grabe. Sobrang daming katarantaduhan. Sana nga let's pray that the Supreme Court talaga will do its, alam mo yun, mabigyan talaga ng justice yung 2025 midterm election. Kaya guys, anong masasabi nyo? Don't forget to like and subscribe to our channel. Have a great day. Bye!